In some point ng buhay mo, napagdudahan mo na siguro yung sarili mo nung may dumating na big opportunity sa career mo. Pinagdudahan mo yung sarili mo kung kaya mong bagawin yung opportunity na yun or kung may capacity ka na gawin yun. Congratulations, nakaramdam ka ng imposter syndrome. Madalas nang nakakaramdam nito yung mga working na. Although, kung estudyante ka pa lang ngayon, wag mo agad i-off yung video na to kasi may mga matututunan ka din along the way. Malay mo, di ba? Maranasan mo to in the future. Sa mga hindi nakakaalam ng imposter syndrome, ito yung pagdududa sa sarili mong skills or sa sarili mo kung kaya mo ba gawin yung trabaho or yung project na hinahawakan mo. And to be honest, hindi lang naman tech industry yung nakakaranas ng imposter syndrome or yung suspectable dito. Pero kung makikita mo, ang daming tech vlogger na nagbablog about dito sa imposter syndrome na to. And may reason, di ba, kung bakit. And yung mga ibang industry, hindi sila masyadong vocal pagdating sa imposter syndrome. Kaya yun, dito sa video na to, samahan nyo kayo navigate kung bakit talamak yung imposter syndrome dito sa tech, and lahat yun na personal experience and based on my observation lang Alam naman natin na sobrang daming bagong lumalabas sa tech, di ba? Parang mayat maya may mga bagong framework, bagong language. Kahit experienced dev ka na 10 pataas yung years of experience mo, wala ka pa rin ligtas. Kumbaga yung specialty na tech mo or yung specialized na tech na meron ka, more likely mo obsolete siya ng mga bago. Mapipilita kang mag-upskill, mapipilita kang mag-aral ng bago. And yung cycle na ganun, yung mag-aaral ka, tapos pag-aral mo ng bagong tech, newbie ka ulit, then i-invest ka ng oras, paulit-ulit yung ginagawa mo, nakakapagod talaga siya, di ba? Grind talaga yung culture na meron tayo sa tech. Malakas maka-imposter syndrome yung ganun, di ba? Yung feeling na parang yung specialize ka na. For example, kunyari, specialize ako sa Node.js and React. Tapos may bagong framework and language na lumabas. Pag pinag-aralan ko yun, newbie na naman ako ron, di ba? Parang nawala yung achievement ko dito sa React or Node stack ko. And ayun, yung sa grind culture na sa tech natin inevitable talaga siya, kaya sobrang daming nakakaranas ng imposter syndrome sa atin. Ano ka lang yan self-observation ka lang yan hindi siya gawa ng intellectual. Kaya doon na ako pupunta sa second reason ko ba't marami nakakaranas ng imposter syndrome sa tech is yung marami nagda-downplay ng achievement nila pagdating sa tech. Ito kasi, tingnan mo. Imagine 20 years of experience ka na dito sa tech industry. Ang dami mo nang nagamit na language and frameworks. Malamang yung iba doon nagamit mo ng first to 15 years, wala nang may alam doon. And yung achievement mo nun, yung self-achievement mo sa sarili mo na, puta, gumamit ako ng ganito, gumamit ako ng HTMLX, gumamit ako ng jQuery. Wala nang may paki nun after nung 5 years, yung last 5 years remaining ng career mo, di ba? Parang na-downplay yung achievement mo na, tangina, may ganito. Although, makikita naman sa project yun, di ba? Pero sino ba may paki ng project na ginawa mo, di ba? Gamit yung jQuery. Ayun, masyadong na-downplay yung achievement ng mga software developer para sa akin. Ang inang walang may paki, di ba? Kahit 20 years of experience ka na, anong nagawa mo? Ganto, walang may alam. Kaya di na ako magtataka bakit sobrang dami nakakaranas ng imposter syndrome dito sa industry natin. Although magpa 5 years pa lang ako nung nag-work as programmer, pero naramdaman ko na rin to, diba? Nakagawa na rin ako ng sarili kong framework paano ko siya ma-deal with or paano siya magiging tolerable. Hindi ko sinasabing na overcome ko siya. Kasi big word talaga pag sinabi mong overcome Malamang kasi itong imposter syndrome na feeling na to, mararamdaman ko pa rin to once na nakukuha ako ng bagong trabaho or na-implement ako sa bagong project. Yung feeling na yon is hindi yung mawawala. Kasi pag sinabi mo rin na overcome mo yung imposter syndrome napaka-imposible. And sobrang galing mo yun. Feeling ko nga kahit sila Linus Torvalds, yung gumawa ng Minecraft, magkakaroon pa rin ng ng imposter syndrome yun kahit sobrang galing nila Kaya pag sinabi mong na-overcome mo yung imposter syndrome, hindi ako maniniwala sa'yo. Buwa ka, pare. Wag mong i-attach yung identity mo sa trabaho or sa pagiging programmer, di ba? Puta, paano yun? Tayong mga programmer, di ba? Gusto natin i-attach yung sarili natin sa pagiging programmer. Madalas kasi, kaya ka nag-program, kaya ka napili mo yung software development. Kasi nakita mo yung mga lifestyle, di ba? Ang ganda ng lifestyle ng mga programmer,
Hindi sila nagtatrabaho, pakapi-kapi lang sila mga ganong bullshit. Tangina, buwa yun. Huwag maniniwala dun. Etong pagiging programmer is hindi siya identity. Although lifestyle siya, magpo-program ka na magpo-program, pero wag mong i-attach yung identity mo sa pagiging programmer, lalo na sa trabaho mo. Kasi once na ma-disappoint ka, ayun, sobrang grabe yung bagsak mo ron. Tangina, pag pinagalitan ka ng boss mo, kasi bugok yung gawa mo. Tangina, di ba? Dahil identity mo yung pagiging programmer, ayun yung trabaho mo. Sobrang baba nung bagsak mo nun, pare. Sure yun. Ayun yung una kong ginawa eh. Hindi ko in-attach yung identity ko sa pagiging programmer. And yung pangalawang way ko para ma-deal ko yung imposter syndrome is yung mag-upskill. Wala na mas bibisa pang solusyon kundi mag-upskill talaga. Kaya mo rin kasi nararamdaman yung imposter syndrome kasi may naglalak ka sa knowledge ng certain area na yun eh. Kaya ano bang maganda solusyon doon din? Mag-upskill ka, di ba? Tangina, kunyari, dati noon front-end developer lang ako. Tapos, naging backend, inassign ako sa backend development. Doon ako nagka-imposter syndrome. Tangina, kaya ko ba itong backend development to? Tangina niya, ang tagal ko na nag-backend development. Estudyante pa lang ako noon. Parang hindi pa hinug yung knowledge ko noon. Anong ginawa ko, di ba? Hindi naman ako worry lang ako or namroblema lang ako nung anong gagawin sa backend development. Syempre nag-aaral ako, di ba? Kahit hindi ako ready. Ganun pa rin yung gagawin ko talaga. Once na may nakaramdam ako ng imposter syndrome sa certain project na yun. Mag-work ba siya always? Hindi, di ba? Pero at least trinay ko, di ba? Nag-aaral pa rin ako. Kasi ito kasi sa mga company kasi, hindi ka naman nila ilalagay or i-deploy sa gantong project kung wala silang nakitang potential na kaya mo yun eh. Kumbaga risk nila yun as company. Syempre ikaw naman bilang programmer na nagtatrabaho sa isang company na yun, ayun yung gagawin mo, ayun yung responsibilidad mo as employee, di ba? Yung imposter syndrome kasi, di ba, more on confidence siya. Wala nang isa pang mabisang gamot doon, kundi, di ba, dagdagan mo yung yabang mo, di ba? Utangina, paano yun, di ba? Kumaga magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na kaya mong gawin yun. Puta, kahit hindi mo siya alam, magkaroon ka ng yabang na, ay puta, kahit hindi ko to alam to, kaya ka naman siyang aralin, di ba? Parang believe sa sarili mo na kaya mo siyang gawin. Diba nagsabi nun, parang si Shay ata na parang, sabi niya, kumbaga kailangan mo ng konting narcissism sa buhay mo para magawa mo yung task na yun, di ba? Totoo yun. Wag naman yung sobra ka sa narcissismo na putang ina, ikaw na yung pinakamagaling. Wag. Parang konting-konti lang na itatatak mo lang sa utak mo na kaya mong gawin yun. Wala namang masama dun kasi di ba more on confidence lang yun eh. Yung iba nga putang ina, nakakita ka na ba ng mayabang na nag-self-doubt? Di ba? Parang wala. And kunin mo yung trait na yun pero maging hardworking and humble ka pa rin, di ba? Di ba parang possible naman yung, di ba? Balance lang. Madalas talaga, hindi talaga tayo ready sa mga big opportunity na darating sa buhay natin eh. Lalo na sa katulad natin or in average, diba? Or katulad ko na wala naman connection. Wala akong connection sa tech. Wala akong pamilya na nasa tech. Wala akong kuya na programmer. Wala akong ate na designer. Wala akong, diba? Wala akong ganun. Kaya gagawa ako ng way ko para makuha yung opportunity na yun. And nung may dumating sa akin, tinanggap ko kahit alam kong hindi ako ready, di ba? Kasi tangina kung lagi ako dapat ready, kung lagi ako dapat na ready pag may dumating na opportunity sa akin. Tangina wala akong opportunity ngayon. Legit yun guys na hindi talaga tayo ready always. Sa tangina sa tech, ito lang ako programming. Kahit nga programming, nasa surface level pa lang din yung alam ko eh. Wala pa yung ibang aspeto ng tech. Puta, wala pa yung electrical engineering, wala pa yung electronics, wala pa ako dun. Normal talaga yung imposter syndrome na yan, and normal na makaramdam niya. Kasi pag hindi ka nakakaramdam niya, buta, iba ka na. Hindi ako naniniwala na hindi ka nakakaramdam niyan in some point ng buhay mo. Hindi ako naniniwala. Kasi yung mga yung pakaramdam na yan, ayun yung magpapa-humble talaga sa atin eh, in the long run. Hindi mo talaga siya ma-overcome, pero makakagawa ka ng framework sa sarili mo na paano mo siya ma-deal with, di ba? Paano siya magiging tolerable, yung mga ganong shit. Kung nakakaranas ka ng imposter syndrome, okay lang yan, normal yan. Pag hindi mo nagawa, wait, di ba? Si Santi ka, mas malala pa ron, ewan ko lang Pero kung nagawa mo, di ba, self-achievement yan pag nalagpasan mo yung pace na yun, and expect more na mararamdaman mo ulit yun sa mga next big opportunity ng career mo. Ayun guys, doon na natin tatapusin yung ating mini podcast na inuman session. Kung nagustuhan nyo yung video na to and may natutunan kayo sana kahit konti, make sure na please subscribe and like, comment, and share kayo sa YouTube ko.
kung yung mga gantong video kasi ito yung mga ginagawa ko kapag wala akong na-upload kasi ginagawa ko yung side project videos, diba? Kasi matagal talaga kasi siyang gawin, kaya ganito yung mga parang filler videos ko. Parang actually di na siya filler kasi marami rin naghahanap nung mga gantong video, and ito yung parang podcast natin, and meron akong Discord community, sobrang dami na natin dyan. Tangina, 500 na tayo dyan. And thank you guys, 5k subscribers na ako. Tangina, sobrang salamat. Sobrang laking, hindi ko nga alam na may makikinig sa akin. Tangina, ngayon 5,000 na, di ba? Hindi ko expect yun. Kaya, thank you. And, sali kayo dun sa Discord community na sinabi ko, sa Programming Pares. And, syempre, ilalagay ko yung link dyan. Ayun guys, please subscribe, like, comment, and share. And share nyo sa mga tropa nyo, sa mga klase nyong IT. And share nyo yung video na to. Malaking tulong talaga sa akin yun. Guys, stay tuned kasi may mga i-upload pa akong mga malulupit na project sana. Yeah. Ayun guys, see you sa next video. Bye!